It's a great Sunday po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak pa nga po sa ating Panginoon. Amen. Paki-high five naman yung mga katabi nyo. High five! Okay. Thanks God po sa nagdaang linggo dahil ginabayan niya tayo, iningatan, at pinagpala po ng higit-higit pa. Amen po ba doon? Okay. Announcement lang po. Mamaya po, wala pong uuwi sa mga youth dahil magkakaroon po tayo ng meeting and small training para po sa ating campus ministry. And also, we will be having a meeting or gathering po sa Wednesday, August 30. Lahat po ng Disisinians invited and lahat po pupunta. See you po lahat doon and aging excited po tayo dahil lahat magkikitaan na po sa ating mentoring training. Amen! Okay po, sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po manalangin. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na banal. Muli Panginoon, maraming salamat po Lord sa pagkakataon. Sa umaga na ito na muli Lord, nandito kami sa inyong sambahan para sambahin ka, para itaas ang iyong pangalan Panginoon. Maraming salamat Lord, patuloy sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Dalangin namin Panginoon na sa mga oras na ito, kayo po yung patuloy naming maranasan Panginoon. Kayo Lord yung kumilos sa pagsamba at pagpupuri namin sa inyo Panginoon. Tunay Lord, na yung aming pong mga buhay ay gamitin mo Panginoon. Alisin mo muna yung mga abalahanin Panginoon, alisin mo muna yung mga problema. Bagkus Panginoon, makapagpuri po kami sa inyo ng maluwag, masaya Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin namin na patuloy na ibigay namin yung best Panginoon ng papuri para sa inyo sa mga oras na ito. Maraming salamat po Panginoon. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Come on. Malakas mo na palakpak at papuri sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We welcome your name, Lord Jesus. We worship your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, sa mga oras na to, kayo lamang ang aming pupurihin. Kayo lamang ang aming sasambahin at pasasalamatan sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit ng may sigla sa Panginoon. Sino po dito naniniwala na ang ating Diyos ay naririto sa ating kalagitnaan? Amen! Amen! God is here and He is able and He is faithful to us. Come on! Angkitin po natin yung mensahe ng awitin. Hallelujah! Come on! Let's celebrate Jesus! Woo! Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is Come on. Minsan pa, open Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Yes, Lord. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God
God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit, come on. Jesus. Minsan pa. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Open the nations. Establish your king. Open the heavens, Lord. Open the heavens. Pour out the Spirit. Jesus, Spirit, fill. Jesus, Spirit, fill. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit, fill. Oh, come on. Cry holy to Jesus. Oh, hallelujah. Come on. Ibigay mo yung papuri mo sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. Sing holy. You are, yes, you are. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. Holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Bisan pa, holy, come on. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, yes, you are. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. God is here, come on. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, come on, God is here, God is here, God is here. Come on, ang kilim po God natin. is here. He is is able. able. We draw near to see Jesus Yes, face Lord. to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. God is here, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here.
praise you, Lord Jesus. We worship your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Tunay, Panginoon, na kayo lamang aming pupurihin, ang aming sasambahin sa mga oras na to. Tunay, Panginoon, sa mga oras na to, binubukas po namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, upang papasukin, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Come on, church. Open our hearts to the Lord. Ibukas mo ngayon ang puso mo, ang buhay mo sa Panginoon. At papasukin mo yung presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Come on! Ilapit mo ang iyong sarili sa ating Diyos sa buhay. Kung meron man tayong mga pagkukulang, kung meron man tayong mga pagkakasalang nagagawa, ihingi mo ng tawad dito sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Come on! Ibukas mo yung buhay mo sa Panginoon. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. We welcome your presence, Lord. We welcome your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Set our hearts on fire, Lord. Set our hearts on fire, Lord Jesus. Worship Jesus! The praise to Jesus! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah, Lord! Babaan mo kami, Panginoon, na iyong presensya sa mga oras na to! Thank you, Lord Jesus! Salamat, Panginoon, sa presensya mo sa mga oras na to. Tunay, Panginoon, narito kami. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. At binibigay namin ang aming buhay sa iyong dakilang pangalan, Lord. Oh, Lord Jesus, we are desperate for you, Lord Jesus. We are hungry for you, Lord Jesus. And we are longing for your presence, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Come on, sama-sama tayong umawit. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know that you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Yeah, yeah. Oh, yeah. Let your presence, come on, sing. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again.
again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm, yes, Lord, for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want, oh Lord. Oh Lord, let your presence come and saturate every part of me. Make me let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Oh Jesus, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm yung mga sabihin mo sa Panginoon. For you. Yes, we are longing for you, Lord. Jesus, I'm longing for you. Taas natin yung ating papuri sa Panginoon. You are all I want. Jesus, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are
like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we. Come like a flood. Come like a flood and sound. Come on, feel the presence of God in this place. Yes, Lord, you're all we want, Lord Jesus. And sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. I come like a wind and sweep throughout this. Come on, sabi mo sa Panginoon na nagmumula sa puso. I'm like a flood. I come like a flood and saturate. Yes, Lord, saturate us, Lord. You're all I want. I come like a wind and sweep throughout this place. You're all we. For the last time, come on. I come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Oh, Lord. You're all we want, Lord. Come on, malakas na papuri sa Panginoon. Oh, Lord. Jesus, Lord. Come on, ibigay natin yung malakas na papuri. Pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord. We worship your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Come on, isa pa nga pong malakas na papuri sa ating Panginoon. Okay, makakapo na po tayo, mga kapatid. Pakisabi nyo nga po sa katabi mo, salamat at nakadalo ka. Yan, may bagyo na naman po yata, ano? Yung po mga binabaha, magpataas na po kayo next year. Okay, good morning. Okay, pakisagot nga po, good morning. Yan, sino po masaya ngayon at nakasimba po siya? Okay, kasi po ang pag-uusapan natin ay about worship. Okay? Sabi ko nga po kanina sa mga estudyante, makinig kayong mabuti mamaya para po may matutunan tayo sa ating pagsamba. Okay? Sa Panginoon. Amen! Okay, sabihin nga po natin, I am here. Come on everyone. I am here to worship the Lord. Yan. Your main goal every Sunday is to worship the Lord. Okay?
main goal. Marami kayong pwedeng gawin sa buong maghapon, pero dapat ang main goal is to worship. Pinag-usapan po natin yung tatlo, no? Yung pagiging tunay na anak, ang tunay na anak bumabalik. Yung tunay na mga lingkod ay patuloy na naglilingkod. Okay? Hindi siya tumatalikod. Alam niyo po ba, napakahalaga ng mga pag-aaral na to sa ating panahon. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo, bakit? Sa Bible po kasi nakasulat, sa huling panahon, sakop po tayo niyan, maraming tatalikod sa pananampalataya. Kaya po ang church, before yung talagang end times, o during end times, o during last days, kasi bagi tayo nun, ay dinidisciple. Kaya po, pansinin nyo, ang kabuuan po ng Bible, meron po siyang pagkakaayos. Nantindihan nyo? May pagkakaayos po yan. So, creation, and there is a salvation, and then, the end will come. Okay? So, God created the world, all people in this world. And then, God provides a salvation so that yung lahat ng tao makasama niya uli sa end of the world. Kasi magtatapos po itong mundo. Tandaan po niyo yun. Pakitapik yung katabi, huwag masyadong mapagmahal sa mundo, matatapos to. Ha? Okay? Baka mamaya mag-rapture, manghinayang ka pa sa mga ari-arian mo. Rapture na. Okay? Dinadagit ka na pa itaas eh. Naku, Lord, wag mo na po. Okay? Nagpapatayo pa po ako ng bahay. Okay, kaya po, dapat alam niyo yung pagkakasunod-sunod. Creation, and then salvation. Sama dyan yung redemption ni Lord sa atin. Tinubos tayo. Kasi gusto ni Lord, lahat tayo ay maligtas. Pumalakpak nga po yung gustong maligtas. Yan. Come on, pumalakpak yung gustong maligtas. Kaya po, mapapansin ninyo, nung bago umakyat si Jesus, ay iniutos niya, go and make disciple all nation. So, bakit kailangang i-disciple ang buong mundo bago dumating ang wakas? Kasi nga po, nandirito rin yung deceiver, yung mandaraya. Dadayain po ang lahat ng tao, especially mananampalataya. Kaya po napakalaga ng discipleship sa church. Sa discipleship po, hindi lang po tayo nagtuturo dyan para magbago ang buhay ng tao. Ang ating main purpose sa discipleship is to know Christ. Makilala mo yung Kristo mo, makilala mo yung tagapagligtas mo, makilala mo yung Diyos mo, para mapaglingkuran mo siya until the end. Are you following? So kaya po, importante po na nagpapadisciple tayo kasi nga po, baka mapabilang tayo doon sa mga tatalikod. Pasensya na po, nakasulat na yon. Hindi po pwedeng burahin sa Bible. In the New Testament time, in times of Apostle Paul, Apostle John, and all apostles, nagsulat po sila with the help of the Holy Spirit. At sabi nila, pagandaan nyo ang last days kasi darating ang deceiver at lilinlangin ang pati mga mananampalataya. Kaya po namin ito dinidiscuss sa inyo. So, kailangan mapatunayan mo sa iyong sarili na totoo kang anak ng Diyos, tunay kang tagasunod ni Kristo,
At tunay kang, last week, we talk about mananampalataya. And, pag ganyan po yun, if you are a children of God, if you are a follower of Christ, if you are a believer of Christ, you should worship the Lord. Amen? Again, say it again. I am here. Come on, lakasan po natin. I am here to worship the Lord. Okay, so makinig kayong mabuti, no? Tingnan natin ang mga talata na to. In John chapter 4, verse 23 to 24, pakinggan nyo po itong mabuti, no po? Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. So yung time na sinasabi ni Jesus, sa panahon na sinasabi niya yan, nandito pa siya sa lupa, pero kasama po yung panahon natin. Pag sinabi ni Jesus, now na, sa atin kasi, pag sinabi nating now na, ngayon lang yun di ba? Kay Jesus Christ po, pag sinabi niyang now na, simula po yun nung bumaba siya rito sa lupa hanggang sa pagbabalik niya, sakop yun. Yun po yung sakop ng now na. Sabi niya, ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. And then, bakit to kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan? Sabi po sa verse 24, pwede kayong makisabay sa akin pagbasa. 1, 2, ready, basa. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. O, para sa umpisa, no? Baka sabihin nung iba, niyaya kayo dito, sumimba kayo. O, wala naman kaming nakikita sa harap, kundi si pastor, yung mga song leader, bulaklak, may krus. Gusto namin meron kaming image na sinasamba. Sandali po, nakalagay po agad dyan, ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, hindi po siya nakikita. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So kung ang conclusion agad, sa umpisa pa lang, papaano mo dapat sambahin ng Diyos para malaman na ikaw ay tunay na mananamba? Kailangan sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ngayon, susolusyonan natin. Bakit kaya kinote ni Jesus Christ yung ganyan sa panahon niya? Nung nandirito kasi siya sa lupa, may nangyayari nun. Hello, nandyan po kayo? Sad to say, may nangyayari nung panahon ni Jesus, tapos naulit-ulit po yun sa iba't ibang panahon hanggang sa panahon natin nakarating. Kaya parang tama yung pong salita niyang now na, sakop yung panahon ni Kristo hanggang sa panahon natin. Kasi ito yung mga ginagawa ng mga tao. Are you with me? Ulitin ko Sinabi, kinote ni Jesus Christ yan, kasi sa panahon niya, may nangyayari. At gusto kong ipaunawa sa inyo yon. Hello, are you with me? Laganap noon yung tinatawag na maling pagsamba. At ang nakakalungkot, dumating na si Kristo, nagturo ng ganyan, hanggang ngayon yung iba mali pa rin ang pagsamba. Are you following? Okay? Pakitapik yung katabi, sabihin mo, makinig kang mabuti. Come on, sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Amen? Kaya yung mali po, yung mali, hindi lang ngayon. Kahit noon pa man, may mali na. Kaya ang ginawa ni Jesus, sinulusyonan niya. During his conversation with a Samaritan woman, maraming ikinorek si Jesus Christ sa panahon niya. O, tingnan nyo to bibigyan ko kayo ng mga sample para aware kayo. At tingnan nyo kung yung mga sample na ipapakita ko sa inyo, ginagawa ito ngayon. Tingnan nyo po ito.
In New Testament times, Luke chapter 1 verse 9 to 10. Tingnan nyo po to, basahin nyo ha. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Alam nyo kung sino yung tinutukoy dyan? Yung si Zacarias na tatay ni John the Baptist. Okay? Si Zacarias na tatay ni John the Baptist ay isa po siya sa ginagamit noon ng mga Hudyo para mag-alay doon sa templo. So sabi diyan, pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. O, tingnan nyo ha. Ano ginagawa ng mga Hudyo nun? Tingnan nyo, anong time ni Jesus ha? Para mas maintindihan nyo yung preaching ngayon. Una, sabi diyan, doing their duty inside the temple. O, tingnan nyo ha. Ang ginagawa po nila nun, more on ritual. Papasok po sila sa templo, meron doon mga sinisindihan, meron doon na meron silang iniahandog. Yun po yung way of worship po nila. Are you with me? Yan ang ginagawa. Ngayon, tanong, meron din bang kagaya niyan sa panahon natin? Meron, wala? Meron. Pag pumunta po kayo sa iba't ibang bansa sa Asia, halimbawa, Indonesia, Malaysia, at lahat ng may Asia, sa lahat ng nasa nung Asia, bukod lang Pilipinas, tayo lang kasi yung, sabi ko nga sa inyo last week, yung Pilipinas pinagpala kasi tayo po yung naniwala kay Kristo. But most of the countries in Asia, they don't believe on Jesus. At tingnan po ninyo, kung kahit sa YouTube, makikita po nyo yun eh. Like for example, meron po tayo ngayong mga misyonero at misyonera na pupunta sa Laos, sa Indonesia. Nakikita po nila, kahit sa mga street, grabe, meron po silang mga hinahandugan doon. Yung talagang naglalagay po sila ng pagkain everyday, ha? O, ngayon sa Pilipinas, meron din bang ganyan? Siguro sa atin, hindi everyday. Meron din tayo dito sa Pilipinas. Sangkatutak na po yung paniniwala dito. So, yun ang nakitang, I don't know kung sabihin ko, pero mali po mali. Yun yung nakita ni Jesus. Nung dumating siya rito sa lupa, mali ang way of worship ng mga Hudyo noon. They're just only doing their duty inside the temple. Are you following? Are you following? So kung kayo po, ganyan din po yung gagawin nyo. Halimbawa, sisimba ka dito, uupo ka, makikinig ka, tapos gagawin mo lang yung mga dapat mong gawin, tapos uuwi ka na. Hindi po pala tama. Okay? Are you with me? Sa isang salita, pwedeng ang nangyayari, obligation lang. Okay? Obligation. Yung iba po sa inyo, halimbawa, miyembro ka ng DCC, naobliga kang magsimba. O, di ba? Simba ka ng simba, uwi. Tapos, pagka nakasimba ka na, parang iba na pakiramdam mo, parang ikaw nag-supernatural na. Di ba? Ganun po yung pakiramdam nung iba, mga kapatid. Okay? Pero yan po ay nananatiling ritual. Okay? Ritual. Only doing their duties. Hindi po dapat ganyang kababaw ang pagsamba. Okay? Yung ginagawang na yun ng mga Hudyo, mali sa paningin ng Panginoong Hesus. Ito pa ginagawa nila. Yung verse 10, habang nagkakatipon naman sa labas sa mga tao at nananalig. So they were praying while burning incense. So, ang nangyari po, ritual pa rin. Ginagawa po yan ng mga monks. Nakakakita po ba kayo, mga kalbo? Tapos puro sila naka-orange. Sisindi po sila ng ganon. Ayun din po, ganon din lang po yan. So, they thought that is prayer for them.
Ha? O, sa panahon natin, kahit sa Pilipinas, marami ding mga ganyan, ano? Pansin nyo, halimbawa, punta kayong Quiapo. Unang-una, may nagbebentang kandila. Yung iba, hindi bumibili doon, mahal daw doon. Kasi may porsyento yung simbahan eh. Okay? Imagine niyo ha, ibang reliyon, kandila pa lang, pwede. Hello, are you with me? Napansin nyo ba sa pinanggalingan yung reliyon? Parang hindi ka pwedeng magsimba nang walang kandila. Kandila pa more. Tingnan mo yung katabi mo, may dala bang kandila ngayon? Hello, nandyan po kayo? Iniisip nyo ba, saan ba galing yan? Saan ba tinuro yan? May pinanggalingan po yan. Noon, nagsusunog sila ng insenso. Ngayon naman, maiba lang, kandila. Pumunta kayo sa mga gawaan ng kandila. Tanungin nyo sa kanila, saan pinakamalaki ang benta? Sa reliyon. Kaya yung iba, minsan pagka nagbe-bless kami ng bahay, Pastor, pupunta po pala kayo sa bahay namin. Kailangan po ba ng kandila? Hello, nandyan po kayo? So yan po yung ginagawa nun. Kaya, yan po, ikinorek ni Jesus. But sad to say, panahon ni Jesus hanggang ngayon, ina-adapt. Okay? Tingnan po natin. Pangalawang talata, pero pangatlo na po yung sa ginagawa nila. John chapter 2, verse 16. Tingnan niyo yung ginagawa nila ha, nung panahon ni Jesus. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Ang ginawa po nila doon, they made an easy way of offering something. Sa panahon natin, talaga namang requirement ang offering pag sumamba ka. Kaya lang, mali po yung ginawa ng mga, ng mga Hudyo. Ganito po yung ginawa nila. Yung templo, pinaligiran nila ng mga tindahan, tsaka ng palitan ng pera, yun yung dinatna ni Jesus. Magbasa po kayo ng Mateo, Marcos, Lucas 1, at makikita po ninyo bakit si Jesus nang latigo. Kumuha siya ng latigo, pagkatapos, yung mga tao na nandoon sa palibot ng templo, nilatigo ni Jesus Christ. Hindi naman yung tao. Yung mga ginagawa nila, yung nagbebenta ng ibon, nag-iibenta ng kalapate. Kasi po, ang ginawa po nila, halimbawa, merong Hudyo na galing po sa malayong lugar. Maglalakbay po yan, sasamba sa templo. So, sa halip na magdala po sila ng hayop, bumibili na lang po sila ng hayop doon sa labas ng templo. So, ngayon, kung nanggaling pa siya sa malayong lugar, malamang iba yung pera niya kasi baka masasagasaanan ninyo sa pagbabasa, bakit po may palitan ng pera? Kasi po yung isang Hudyo, kung galing po siya sa ibang lugar, malamang iba yung pera niya, mamamalit muna po siya para makabili ng kalapate, tas tsaka po siya sasamba. Are you with me? Yan po yung ginagawa noon. Kaya nagalit si Jesus. Amen? Ang ginawa, hindi naman po mali yung pag-o-offering. Dahil kasi nga, nag-o-offering din tayo. Hindi po yun. Ang mali is, they made an easy way of offering something. Are you with me? Kumbaga, nakapokus po sila doon sa offering o doon sa handog nila. Tapos, ang focus ng mga tao noon, pag naghandog sila, okay na. That is wrong. Are you with me? Kaya po kayo, halimbawa, sisimba po kayo ngayon sa panahon natin. Marami pong ganyan na simbahan, di ba? Yung iba't ibang reliyon. Pupunta sa simbahan, magbibigay ng kanilang donasyon, magbibigay ng okay na. Para sa kanila, okay na, nagawa na nila yung kanilang obligasyon uli. I hope you understand. Amen? Pero si Lord, hindi po doon nakatingin. Kaya nga, yung ginagawa ng mga Hudyo noon o ng iba pang mga lahi na natutunan din nila sa Hudyo, kinorek po ni Jesus. But again, sad to say, noon kinorek na ni Jesus hanggang ngayon,
Hindi pa rin binabago nung iba. Kaya po marami pong pagsamba mali sa paningin ng Diyos. O hindi, kayo tatanungin ko, obserbahan nyo lang, naobserbahan nyo ba yun? Marami pong pumupunta. Kahit iba-ibang reliyon pupunta lang simbahan, di ba? Tapos mag-offering sila. So tapos na. Ganun lang. Tama, mali? Hello, tama o mali? Di ba? Yun lang po nasa isip nila. And take note, alam ng Diyos yun. Yung alam ng Diyos na ritual lang nilang ginagawa, tapos yung paghahandog nilang ginagawa, kaya hindi po lahat ng handog tinatanggap ng Diyos Maniwala po kayo. Okay? Kasi kung doon lang nakapokus sa handog, yan ang mali sa panahon ni Jesus. Another, last na lang. Bibigyan ko yung mga example nun. Sa John 4, yung nag-uusap nga sila nung Samaritana, ganito yung banat nung Samaritana. Sabi niya, dito sa bundok na ito. Noon po kasi, dalawa yung lugar na pinupuntahan, yung templo at saka po itong tinatawag na Bethel. Okay? Kasi dyan po yung Bethel, yung bundok na yan, dyan po yung natulog si Jacob. Tapos po, nung naglalayas na siya, tapos kinatag po siya ng Diyos. Anong paggising ni Jacob, sabi niya, nandito pala ang Diyos, kumuha po siya ng bato, tapos itinayo niya yon at ang sabi niya, mula ngayon tatawagin tong Bethel. Yung lugar na yon, ibig sabihin ng Bethel ay, Bet means house and El means God. So Bethel means house of God. So kaya mula nun, yun na yung lugar na sinasambahan ng mga Samaritano. Pero siyempre, yung mga Hudyo, hindi sila pumayag na yung po namang lugar ng templo na pinatayo po nung panahon pa po nila David, yun naman yung sinasambahan nila. Kaya nung sa Palestinian na lugar, dalawa yung lugar na sinasambahan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. So dahil doon, nagkagalit-galit sila. Ngayon, nangyayari po ba yan sa panahon natin? Nagkakaroon ba ng mga division yung mga tao dahil sa mga lugar na sinasambahan natin? Totoo po, ganyan po nangyayari. Kaya dumami yung relihiyon. Okay? So sabi dyan, mali dyan, they have an specific place for worship. So parang ganito, pag kayo po, halimbawa, sumasamba lang kayo, mabait lang kayo dito sa loob ng church. Tapos pag nasa ibang lugar kayo, parang hindi nyo na sinasamba ang Diyos, hindi na kayo mabait, mali din po sa harapan ng Diyos yun. Dapat po, wherever you are, you must worship God or you must glorify God. Which is, i-explain ko rin sa inyo yun mamaya sa dulo, papaano mangyayari yon. Yung bang kahit wala ka sa simbahan, you can worship God wherever you are. Amen? Amen? Pero hindi ko po sinasabi na kahit saan pwede mo sambahin ng Diyos, pwede ka nang hindi pumunta sa simbahan. Mali. Actually, yun ang magbibuild sa'yo. Halimbawa po, Monday, pinaparangalan mo ang Diyos. Tuesday, pinaparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Wednesday, sinasamba mo siya, pinaparangalan mo siya. Thursday, the whole week, pinaparangalan mo ang Diyos. And then, kaya ka sisimba sa Sunday kasi yun yung pinali mo. Amen? Hindi po pwedeng ikatwiran ng iba, okay lang pala kahit basta pinaparangalan ko ang Diyos sa ibang araw, wag na akong makihalubilo sa ibang Christian sa pag-Sunday. Hindi po pwede. Lahat po ng iyon ay dapat mong ginagawa. At may tamang layunin at may tamang dahilan bakit mo yun ginagawa. Iko-conclude ko po mamaya. Okay? Are you with me? Okay, now, yan ang mga mali. So, pinakita ko lang po sa inyo yung mga ginagawa ng mga tao noon, ng mga Hudyo especially, bakit nagsabi si Jesus na mula ngayon, sabi niya, ang mga tunay, pwede ba pakibalik natin anak yung talata? Sabi doon, mula ngayon, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba. Doon anak sa unang-unang talata, John chapter 4 verse 23. Sabi yun, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama, ibig sabihin, may mga hindi tunay. Kaya sinasabi yan ni Jesus Christ. Okay?
Okay, puntuloy na tayo. Lampasan na po natin yung mga example natin, ha? O, malinaw po ba? O, pumalakpak yung naintindihan. Hello, naintindihan mo, ha? O, huwag niyong gagayahin yung mga una. Ito yung gayahin nyo. Sabi dito, lagay na natin na spirit and truth na tayo. Yan. Spirit and truth. Sabi, we must worship God in spirit and in truth. What does it mean to worship the Lord in spirit and truth? Kasi pag natumbok nyo lang po yan, na sinasamba mo ang Diyos sa pamagitan ng espiritu at katotohanan, tsaka ka lang qualified o masasabing ikaw yung tunay na mananamba ng Diyos. Okay po? Yan lang po yun. Okay. Next slide please. Ang kabuuang itinuturo ng pagsamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan ay hindi nakakulong lamang sa isang lugar at hindi lamang ayon sa sinasaad ng mga kautusan. Tatandaan niyo po yan, ha? Yung pong mga in-example ko kanina, ikinulong nila sa lugar. Nilimitahan nila sa lugar. Yung mga in-example ko kanina, nilimitahan po nila sa isinasaad ng kautusan. Yung kung ano lang yung natanggap nilang mga ritual, yung mga gagawin, inilimitahan nila doon. So dumating sa point, gawa sila ng gawa ng ritual, kahit wala na silang, ito na yung conclusion mamaya, babanggitin ko na, ulitin ko na lang. Kahit wala na silang tamang relasyon sa Diyos. Kasi ang importante sa Panginoon talaga, relationship. Amen? Okay, number 1, worship God in spirit. Okay? Sabi dyan, ang Diyos ay espiritu. Everybody say, ang Diyos ay espiritu. So kaya, sasambahin nyo siya through spirit. Spirit muna tayo, mamaya na yung truth, ha? Okay. Next slide, please. Worship God in spirit. What is the meaning of that? Ganito po ang tamang pagsamba, mga kapatid, ha? Salamat po, pumunta kayo lahat dito. Pero gusto ko pong i-categorize ngayon sa inyo at makategorize nyo kung tunay ang inyong pagsamba ngayong umaga at sa mga susunod pang pagsamba. Worship God in spirit, ibig sabihin, through the help of the Spirit of God. You cannot worship God without the help of the Spirit of God. Yung pong mga ginagawa nila noon ng mga ritual, alam niyo ni Kristo, they are not accompanied by the Spirit of God. Nakabase lang sila sa lugar, nakabase lang sila sa mga narinig nila na aral, pero walang espiritu na gumikilos o espiritu ng Diyos na kumikilos sa kanila para sambahin ang Panginoon. Ngayon, how to understand that in our generation? Ganito po yan. Kung every Sunday, o sige, wag na Sunday, kung every Saturday, ganito ang nasa isip mo, sisimba kaya ako bukas? Wag na lang kaya. Sisimba ba ako? Nahihiya naman ako. So, sino nagpapasya pagka ganon? Sino? Sino po? Sarili nyo. So, you are not accompanied by the Spirit of God. Because if you are accompanied by the Spirit of God, you will worship God. Wala nang tanong-tanong kasi yung Espiritu ng Diyos, itutulak ka niya, ipupus ka niya, tuturuan ka niya na pumunta sa simbahan para magsimba. Amen? Kaya if I were you, Monday pa lang, sasabihin mo na sa sarili mo, I want to worship my God on Sunday, o this coming Sunday. So, Holy Spirit, help me. Para Monday pa lang, I am prepared to worship my God. Amen? Hindi nyo po kakayanin na magpasya sa inyong sarili na magsimba paglinggo.
unless you are accompanied by the Spirit of God. Pumalakpak ang mga may Espiritu ng Diyos dito. Pag nandun po kayo sa level na lagi po kayong nakikipagpatintero sa sarili nyo, I tell you guys, I tell you brother and sister, you are not accompanied by the Holy Spirit because ang gusto lagi ng Espiritu, sumamba ka, sambahin mo yung Diyos mo. Pero pag laging kung ano na sa isip mo, sisimba ba ako? Hindi. Baka kung ano sabihin ng iba, ano ba? Ano, ganyan, ganyan. Makakatulong ba sa akin yun? Puro ikaw. Hanggat hindi ka nakakaalis sa ganung argumento, you are not accompanied by the Spirit of God. Pero hindi ko po sinasabi ngayon na walang pag-asa. Ang sinasabi ko, magpatulong kayo, magpaturo kayo, magpagabay kayo sa Espiritu ng Diyos upang paglinggo, hindi mo pinoproblema ang pagpunta sa simbahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakitapik yung katabi. Alam mo na. Amen? Sa halip na, listen ha, iiwas ko lang po kayo sa mga kakrasihan ng buhay. Sa halip na kinakausap mo yung sarili mo at baka sumagot pa yan, huwag ganun. Dapat ang kakausapin nyo, Holy Spirit. Amen? Ganito, gawin mo. Holy Spirit, sisimba ba ako? Oh! Sasagot agad yun. Are you with me? Problema, pag sarili mo tinanong mo sisimba ka ba? Parang tinatamad ako. Wala yata akong malinis na damit. Pati damit na ano pa. Yung iba ganito merong mga pasakalye. Sisimba ba ako ngayon? Ngayon lang naman ako a-absent. O, kita mo, sarili mo na naman yon. Sinasabi ko sa inyo, iwasan yung pagkakausapin sarili nyo. At delikado, baka sumagot. Amen? Sino may natututunan? Listen mga kapatid alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung pumunta ka dito because of the help of the Holy Spirit. Ngayon, kung before hindi mo pa yan alam, pinapaalam ko na sa inyo. Ang kakausapin nyo Monday, ang kakausapin mo Tuesday, ang kakausapin mo Wednesday para makasimba ka ng linggo yung Holy Spirit. Kasi siya ang tutulong sa iyo para masamba mo ng tama ang Diyos mo. Amen? Okay, ngayon, ito pa. Pangalawa, worship God in Spirit, listen to this involving our soul, mind, and strength. Naalala nyo, tinanong si Jesus, Jesus, paano ko po masasabing mahal ko ang Diyos? Di ba? May ganong tanong. What is the greatest commandment in the world? Ano sabi ni Jesus? This is the greatest commandment. Love the Lord your God with all your soul, with all your mind, and with all of your strength. May isa pa yata yun, hindi ko lang maano. Pero ito lang muna kasi yung soul mo, yung mind mo, tsaka yung strength, yan po yung spirit. Yan yung hindi mo nakikita. Ang madalas mo kasing makita, itong katawan mo, physical yan Yung suot mo, hello? Andiyan ba kayo? With all your heart pala isa, sorry. Pwede nyo i-add dyan. Tingnan nyo po ang spirit po, pag sasambahin mo ang Diyos, dapat with all your soul, mind, heart, strength. Sorry apat pala yan. Okay? Hindi po yung body, physical Ano pa? Damit, material Yung offering, material na naman. Nako, eto pa yung iba, pamasahe. Material din. Huwag ganon. Kailangan, pag sinamba mo si Lord, with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. Amen? Example, strength ka. Halimbawa, sabi mo, walang pamasahe. Di, maglalakad ako. Malakas naman ako, capable ako para sumimba sa Diyos.
Tindi ng spirit eh. Amen? Amen? O halimbawa, sabihin, walang damit. Okay lang yun, basta maayos-ayos lang madamit, di ba? Hindi kailangang pusturang-pustura, basta harap naman ako sa Diyos eh. Hindi naman yung mga kapatiran ko lang dun eh, di ba? Tindi ng spirit. Yun yung spirit, mga kapatid. Amen? Pero pag laging isinasalang-alang mo yung katawan mo, yung damit mo, yung pamasahe mo, yung kaloob mo, puro po material yun, puro physical yun, hindi po spirit. Are you with me? Are you with me? Sabi siguro ng iba, Pastor, next Sunday po, pasisimbahin ko yung espiritu ko. Makinig po kayong mabuti ha. Ang tao po, nagsisimula ang lahat sa espiritu. Alam nyo ba, bago kayo naging tao, galing po kayo sa kaisipan ng Diyos na espiritual. Nabuo lang kayong tao. Ngayon po, hindi nyo pwedeng sabihin na sisimba ka. Kaya may mga ganito, sister, itabi mo yung isang upuan. Bakit? Nandiyan yung espiritu ni kapatid. Hindi po ganon. Pag sinabi pong espiritu, kasama yung katawan. Amen? Pero hindi po yung katawan ang nagpapasya. Hindi yung physical. Hindi yung material ang nagpapasya. Yung espiritu mo ang nagpapasya para ikaw ay makasamba sa Diyos, pero isinasama ng espiritu mo ang mga material at ang mga physical. Amen? Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po ba, kung hindi mo pwedeng madaya si Lord, na nandito yung espiritu mo, kahit wala yung physical, mahirap yun, di ba? Di mo kayang dayain si Lord. Ang pandaraya pong ginagawa ng iba ganito. Nandito yung physical, wala yung espiritu. Yung espiritu niya, namamlansya ng damit sa bahay nila. Tingnan mo yung katabi mo, kung nandyan yung espiritu. Minsan, brad, sister, physical lang nandito. Sabi nung mga teacher, physically present but mentally absent. Physically present but spiritually absent. Ganyan po dinadaya ng mga tao ang Diyos. Akala naman nila madadaya nila. So, di ba yung mga tao nun, sisimba sila, magsisindi silang insenso, tapos mag-aalay sila, tapos luluhod sila, tapos sasabihin pa, de physical presence sila. Pero wala silang relationship sa Lord. Hindi rin po tatanggapin ng Diyos ng ganung pagsamba. Are you with me? Are you with me? So if you are here today, okay, at dinala ka ng Espiritu ng Diyos, at nagpasya ka through your heart, through your soul, through your mind, and through your strength, I congratulate you. You are a true worshiper of God. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. May natututunan po tayo. Alam nyo na po, ang tunay na pagsamba. Kaya po hindi na pepeke ang tunay na pagsamba. Hindi na pepeke. Kasi po, nagmumula po yon deep inside in your soul. Deep inside in your spirit. If you are really ready and willing to worship the Lord, whatever the situation, ito po bibigyan ko yung mga sample. Pag po ang sitwasyon ng buhay nyo, let's say yung iba sasabihin, nagpapasya through this sabihin po nila, nako, dami kong problema. At tapos, minsan, kakausapin mo pa naman si Lord, Lord, di mo na po ako sisimba, marami po akong problema. So, hindi mo natutupad to. Hindi mo na sasamba ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi po, ang Espiritu ng Diyos, hindi nagkakaproblema. Amen? May problema ka, pero ang Espiritu ng Diyos, hindi mo pwedeng idamay. Maniwala po kayo.
That's why, huhugot kayo sa lakas ng Espiritu ng Diyos para whatever the situation of your life, you can worship the Lord. Amen? Pakitapik yung katabi. Sabi mo, worship the Lord in His Spirit. Amen? Hindi ko po sinasabing huwag niyong gawin yung mga ritual. Kasi kahit dito na may ritual tayo eh. Hindi, yung pagkanta, ritual yun eh. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin yung ritual ng paghahandog. May offering din tayo eh. Ang sinasabi po ng Bible, huwag niyong gagawin yung mga ritual nang wala yung Spirit. Dapat, ginagawa mo ang mga ritual sa pamamagitan ng Spirit. Kasi yung Spirit, relationship with God yun. Amen? Amen. Okay. So, ang ginagawa po natin ngayon, nagle-level up tayo ng pagkaunawa sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. O, wag po kayong pahad lang sa anuman. Okay, next. Worship God in truth. Everybody say, worship God in truth. O, sabi ng 24, ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, ngayon, tingnan nyo. Worship God in truth. Paano yan? Number 1, makinig uli kayo dito mga kapatid, ha? Napakalaga po nito. Worship the true God. You cannot worship God in truth unless that you worship the true God. Kung peke ang Diyos mo, edi peke din yung pagsamba mo. Amen? Kung tiyok ang sinasamba mo, peke yung pagsamba. Kung ang Diyos mo yung tinutulak, hindi kikilos pag hindi mo ginalaw, peke yung pagsamba mo. Kasi mali yung Diyos. Are you with me? Worship God in truth. It means dapat totoo yung Diyos mong sinasamba. Amen? Marami pong ibig sabihin to, mga kapatid, ha? Di ba lahat naman po, pumunta kayo sa iba-ibang bansa, sa Asia na lang, mag-obserba kayo, merong mga nakaupong ganyan, mga higaanting ganyan sinasamba nila, di ba? Meron namang kalbong malaki ang tiyan na sinasamba nila, di ba? Daming yung iba po sinasamba yung araw, di ba? Hello, are you with me? Meron naman yung iba ganito, Pastor, larawan to ni Kristo. Hello, nandyan po kayo? So, gagawin nila, larawan ni Kristo. Ang problema, pati larawan ni Kristo ngayon, ginagawang katawa-tawa. Kagaya ng isang luka-luka. Sorry sa word, ano po? Imagine niyo ganyan ang ng mga tao, di ba? Sabihin na natin, gumawa ng image ni Christ. Tingnan niyo po ginawa ng mundo ngayon. Gumawa po ng image ni Kristo, edi may nakikita yung mga tao na image. Tingnan nyo yung ginawa, pati yung image na inadapt na ito daw si Kristo. Kita nyo, ginagawa nung iba? Hindi na nire-respeto. Are you with me? So, hindi problema yung image. Hindi problema kung paano mo, ang problema kung kilala mo yung tunay na Diyos. Kasi kung kilala mo yung tunay, may image yan wala, sasamba ka sa Kanya. Amen? Amen? Kaya dapat kilala mo muna kung sino yung sinasamba nyo. Kayo ba, kilala nyo yung sinasamba nyo? Dapat po, ang sinasamba natin, sino ba yung, by the way, doon na pala tayo sa pangalawa. Truth about God. Sasambahin mo yung tunay na Diyos. Sino ba yung tunay na Diyos? Siya yung lumikha. Amen? The creator of heaven and earth. Amen? Isa lang yun eh. Kaya lang yung iba po, ano nangyari? Sabi nga sa Roma chapter 1, mas ang ginawa ng mga tao, sinamba yung mga nilikha kesa doon sa lumikha. Ang tunay na pagsamba ay dapat sinasamba mo unang-una yung tunay na Diyos. Pangalawa, truth about Him.
Ano yung mga ginawa niya? Ano ang pagkakilala mo sa pagka-Diyos niya? Are you with me? Sa totoo lang po, yung iba hindi makasamba din ng totoo. Alam niyo kung bakit? Minsan, namamangka kayo, yung iba po, namamangka sa dalawang ilog. Halimbawa, sisimba sa isang Christian church, pag may piyesta, sasamba ka na naman sa piyesta. Iyan po problema. Dapat alam mo na yung mga pinagpipiesta nila, hindi totoong Diyos yun. Huwag kayong makikihalubilo. Are you with me? Are you with me? Nandiyan po kayo, mga kapatid. Kailangan aralin nyo yun, yung sino ba ang tunay na Diyos? Ano ba ang ginagawa ng tunay na Diyos? Ano bang ginawa niya sa buhay natin? Kilalanin niyo po yung tunay na Diyos. Kasi po, pag hindi natin nakilala ang tunay at buhay na Diyos, mamamali na po ang lahat ng pagsamba. Maniwala po kayo. May mas malalaki pa pong simbahan kaysa sa simbahan natin. Pero mali ang Diyos na sinasamba nila. Kaya kahit malaki ang simbahan, kahit marami ang pumupunta, mali pa rin kasi kung hindi tunay at totoo ang sinasamba nilang Diyos. Ngayon, ang ipagpasalamat po ninyo kung nakilala nyo ang tunay at nag-iisang Diyos. Pumalakpak po yung ganon. Pumalakpak po kayo. Pero meron po akong pasubali. Dahil totoo yung Diyos mo, hindi mo siya pwede talagang lolokohin. Hindi mo siya pwede talagang bobolahin. Kasi totoo nga siya. Tunay at buhay na Diyos. Hindi po siya pwedeng paglingkuran ng peke o sambahin ng peke. O sambahin ng according sa sarili mo lang. Dapat po, ganito ang tamang pagsamba. Para gusto mo makasimba ka uli linggo-linggo. Araw-araw kinikilala mo yung Diyos na buhay. Araw-araw, kinikilala mo yung Diyos na tunay. As in araw-araw. Para pagdating ng linggo o araw na pagsambang sama-sama tayo, hindi po kayo mahihirapan. Kasi po, pagka po ang pagsamba mo hindi lumalago, yung pagdalo mo sa simbahan, hindi ka lumalago, simple lang yan, hindi po nadadagdagan ang pagkakilala mo sa Diyos. At dahil hindi nadadagdagan ang pagkakilala mo sa Diyos, lumiliit yung porsyento na makasimba ka paglinggo. Kaya if I were you, if you want to worship God in truth, ang inyo pong trabahuin, kilalanin yung mabuti ang Diyos sa inyong buhay. Yun totoong Diyos. Merong mga ganito sa sample lang po ako sa inyo. May mga tao ganito ginagawa nila para sila'y makasamba ng tama. Nagsisimula sila sa ganitong mga tanong. Diyos, kung totoo po kayo, magpakilala po kayo sa akin sa iba't ibang kaparaanan. At ang Diyos naman po tutugon sa iyo. Magpapakahayag siya sa iyo. If there is asking or requesting revelation from God, and if there is an answering from God, that God reveals to you Himself, I tell you, iyon po ang tutulong sa inyo para maging tunay na mananamba kayo. If I were you, dito kayo muna pumosisyon. Sabihin mo sa Panginoon, gusto ko po kayong makilala. Huwag niyo pong kikilalanin ng Diyos dahil tinuro lang sa inyo nung iba. Kahit po ako, halimbawa, tinuro ko sa inyo yung tunay na Diyos,
Tapos ang pagbabasihan po ninyo, sabi ni Pastor Ramil, ito. Hindi po. Kailangan personal nyo po siyang makilala. Tinutulungan ko lang po kayo kung ano yung mga pamamaraan. Pero dapat every individual person here, kinikilala nyo na mabuti yung Diyos nyo. O yung Diyos natin, rather. Para po hindi kayo mahirapan na sumimba. Kasi po, ganito yon. Pagsisimba lang kayo, kasi kinuwento niyang katabi mo. Nakabase ka lang, o nakabase lang ang pagsamba mo at pagkakilala mo sa Diyos sa kwento ng katabi mo. Amen? Papaano kung huminto yung katabi mo? Papaano yung katabi mo kung hindi na rin sumimba? Pira di na siya sumimba. Sa kanya nga ako nagtanong. Pareho na kayong matatalikod niyan. Amen? Kaya dapat, ang assignment po, kilalanin niyo muna ang Diyos na tunay. Buhay. I congratulate all of you pala ha. Salamat. Yung iba po sa inyo, alam na ang Diyos, hindi na yung image. Congratulations. Yung iba po sa inyo, congratulations din kasi hindi na kayo naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Maybe, alam nyo na ang isang Diyos, si Yahweh, pangalan niya, Jehovah, marami siyang pangalan, okay? Jesus, naniniwala na kayo sa Kanya. Kilala nyo na siya sa pangalan. Pero, your personal assignment is to know Him more. Amen? Kaya may mga kinakanta po tayo dito, yung mga kinakanta ng music team dito, dapat iniintindi nila, I want more of you, God. I want more of you, God. Because the more you know about God, it is easy for you to worship God. In short, pag mali ang pagkakilala sa Diyos, mali ang pagsambo. Pagkalak ang pagkakilala mo, pagkulang, pagkapos ang pagkakilala mo sa Diyos, kakapusin ka talaga ng pagsamba sa Kanya. Are you with me? So you know what is the problem ng mga unchurched people? Lack of knowing true God. And because they are lack of knowing the true God, pati pagsamba nila, lack din. Are you with me? Are you with me? Pumalakpak yung may natututunan po ngayon. So kung gusto nyo po ng tunay na pagsamba at kayo makategorize na tunay na mananamba, every day of your life, kilalanin mo yung Diyos mo. Amen? Kailangan, everyday, kilalanin nyo ang Diyos nyo. Yan ang assignment. Kung iniisip ninyo, sisimba lang, uuwi, sisimba, uuwi, mali. Dapat po, sisimba para kilalanin ang Diyos. Uuwi, kikilalanin ko pa rin ang Diyos. Kaya every Sunday, hindi kayo kakapusin na sumimba. Kasi nagdadagdag kayo ng pagkakilala sa Diyos. Pumalakpak po yung kumikilala sa tunay at buhay ng Diyos. And to conclude, ito po yung sinabi ko sa inyo kanina, conclusion. You can worship God only in spirit and truth if you have relationship with God. Lahat po ng walang relasyon sa Diyos, hindi po talaga kayo makakaabot sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Because the most important is relationship with God. If you are not related to God, you cannot worship Him in spirit and truth. That's why po dito, di ba nyo napapansin,
ang una naming ginagawa sa inyo, di ba, sineshare namin sa inyo si Jesus? Kasi bakit po nyo kailangan tanggapin si Jesus? Ang Diyos at ang tao ay pinaghiwalay ng kasalanan ng sanlibutan. At si Jesus ay bumaba rito para mamatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. At ang Diyos at ang tao ay magkakaroon lamang ng mas tama at angkop na relasyon muli sa isa't isa sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. At pag wala pong ganon, you cannot worship God in spirit and in truth. Amen? Sa madaling sabi, ang tunay lang pong makakasamba sa Diyos, yung nakilala ng mabuti niya si Kristo. Yung natanggap na niya po talaga si Kristo. Yung naniniwala siya na si Jesus ang binigay ng Ama para tayo'y muling maugnay sa Diyos. Amen? Ang unang tanong ko po sa inyo ngayon, bagamat patapos na tayo, tinanggap niyo na po ba talaga si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas? Kasi kung hindi, kahit po balik-balik po kayo sa simbahan, hindi po kayo makakasimba in spirit and in truth. Tingnan niyo po si Tomas. Nung nabuhay na muli si Jesus, sinasabi ng mga alagad sa kanya, Tomas, nabuhay uli ang Panginoon. Hindi ako makapaniwala. Are you with me? Sabi ni Tomas, unless na yung aking daliri ay may pasok sa butas ng kanyang mga kamay. So, kailangan makita niya si Jesus Christ na may butas yung kamay, yung pinako si Kristo. Alam niyo ginawa ni Jesus? Nagpakita si Kristo. Sabi kay Tomas, Tomas, tara dito. Yung daliri mo, suksok mo dito. Pero sabi ni Tomas, no need, Lord. Ganito na lang nasagot ni Tomas Panginoon ko at Diyos ko. Kapag nakilala niyo po ang tunay na Diyos na Panginoon ko at Diyos ko, diyan lang po kayo makakasamba ng totoo. Amen. Sabihin nga po natin, my assignment is to know my God, my true God, and my true Lord. Tingnan niyo po yung iba ha. Dito po ako magtatapos. Yung iba po, paano mo i-connect yung sasambahin mo ang Diyos na may relasyon ka sa Diyos? Pag meron kang hindi nagustuhan sa simbahan, hindi ka nasisimba. O kaya yung katabi mo, hindi mo nagustuhan, hindi ka nasisimba. Kita nyo? Ang tawag po doon, kababawan. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, sabihin nyo nga po, I am here. Come on everyone, I am here to worship my God. So dapat po, hindi lang po kayo sumisimba dahil may napupuna ka, o kaya dahil meron kang kaibigan sa simbahan, bagamat maganda po yun. Maganda na nakikita mo maganda samahan sa simbahan, pero minsan talaga hindi may wasang merong hindi maganda. Kasi tao po tayo pare-pareho dito. O kaya naman, yung iba po, alam nyo po, sa totoo lang, marami pong magsisisi bandang huli. Pag umarap na po tayo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, o kayo, ba't kayo nagintuhan ng mga pagsamba sa akin? Okay na nung una kasi po yung church, kasi po yung pastor, kasi po yung kapatiran, ang dami mong dinahilan. Ang sabi ng Diyos, hindi ba tayo ang nagre-relasyon sa isa't isa? Yun po malaking problema ng iba. Nang dahil lang sa kasama sa simbahan o nang dahil lang sa kwento ng simbahan, pati yung relasyon nila sa Diyos, ipinagpalit. Pakitapik yung katabi, huwag mong gagawin yun. Huwag mo silang tutularan. Amen?
It's up to you right now. You must decide. Are you here to worship the Lord? Your God? Your Lord talaga? Di ba? Yung iba po hindi na bumalik sa simbahan, nakakatabi lang ng mabaho. Yung iba po hindi na bumalik sa simbahan, nasita lang ni pastor. Yung iba po hindi na bumalik sa simbahan, nabisto kasi buhay niya. Yung iba hindi na po makabalik sa simbahan kasi nahihiya siya sa ginawa niya. Yung iba naman po, hiyang-hiya na talagang bumunta sa simbahan kasi may nagagawa pa ring kasalanan. Nakalimutan na lahat yung plano ng Diyos sa buhay niya. Alam naman ng Diyos na makasalanan tayo kaya nga tinubos tayo ni Kristo. Amen? So mga kapatid, sana kayo ma-overcome yan. Huwag kayong alis sa simbahan, huwag niyong ipagpapalit ang inyong relasyon sa Diyos sa iba't ibang mga bagay. Tandaan niyo po, kaya kayo nandito ay para makipagrelasyon sa Diyos. Ang tamang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, ay tama ang iyong kaugnayan sa Kanya. Amen? Again, tayo po tayo. Sabihin nga po natin uli, I am here to worship my God and my Lord. Sana gayahin nyo si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Nung makilala niya si Kristo ng lubusan, napawi ang lahat ng hadlang sa pagsamba sa Diyos. Hindi naman po pwedeng ikakatwiran natin sa langit. Lord, di na kita sinamba kasi pangit yung church namin. Lord, di na kita sinamba kasi yung church namin magulo. Lord, di na kita sinamba kasi yung mga kasama ko sa church magugulo. Di nila ako maintindihan. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, di ba tayong dalawa ang nagre-relasyon? Pinayagan mo ba na masira ang iyong kaugnayan sa akin sa pamagitan ng mga nakikita mo at nararanasan mo sa paligid mo? You did not worship me in spirit and truth. Today, I want all of you to worship our God. Hallelujah. Come on, let's sing this song. Let's worship the Lord. From the bottom of your heart. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I Thank you, Lord. sing Thank you, Lord. for you, my dad and king. Come on, raise your hands and worship the Lord. Kilalanin mo siya sa buhay mo, kapatid. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love that you show me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Ah, Love you. come on, worship God. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you.
worship our God and our Lord. Kilalanin mo siya bilang Diyos mo. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my Hallelujah. heart I sing, for Feel you, the presence my of God. God and King. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you did for me is undying love that you showed me through the I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. 'Cause I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. We worship you, Lord. We worship you, Lord our God. Come on, raise your hands. We worship you, Lord our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I Worship you, my God. Worship the Lord our God, my God. the true God. love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Hallelujah. Come on, say hallelujah. Hallelujah. Come on, raise your hands and say hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. I worship you, Lord, my God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Be with you. Ang iba po ay nag-i-struggle sa kanilang pagsisimba o pagsamba sa Panginoon. Marami tayong mga katanungan. Minsan tinatanong mo, Lord, dami ko kasing problema eh. Dami kong suliranin. Paano ba to, Lord? Sasambahin pa rin ba kita? Sa kabila ng mga ganitong sitwasyon ng aking buhay. And God will answer you, yes. Because I am the Almighty God that can answer and solve all of your problems in life. Yung iba po talagang problema natin, hindi yung pagsimba, hindi yung pagsamba.
Ang talagang main problem is knowing our God. Because if you know Him, alam niyo po yung mga ibang reliyon, yung ibang mga tingnan niyo po sila kung gaano sila kadeboto sa ginagawa nila. Kasi po, ang alam nila, yung sinasamba nila, totoo. Kaya hindi niyo po sila mabakbak doon. Pero, the truth is, mali ang nakilala nilang Diyos. Kaya whatever they're done, ano man ang gawin nila, mali ang pagsamba. Ikaw naman, kapatid, o tayo dito, tama ang Diyos na nakilala mo. Totoo ang Diyos na nakilala mo. Pero kaya nag-struggle ka sa pagsamba o pagsisimba, maybe you are lack of knowing your God. Ang kulang mo lang, kapos ang pagkakilala mo sa Diyos. Kaya ito ang dapat mong gawin. Kilalanin mong mabuti ang iyong Diyos. Diyan ka magsimula. At masasamba mo ng tama ang tunay at ang buhay ng Diyos in spirit and in truth. In short, relationship first before worship. Because you cannot worship the true God without relationship with Him. Tayo po'y manalangin. Pwede po kayong sumabay sa akin munang panalangin. Taas natin yung mga kamay natin. Taas kamay. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, gusto po kitang makilala. Or kung kilala na kita, dagdagan ko nawa ang pagkakilala ko sa iyo. Mula po sa araw na ito, magpakahayag kayo sa akin. Magpakilala po kayo sa akin bilang isa at tunay at buhay na Diyos. Upang sa ganon, matama ang aking pagkakilala at pagsamba sa iyo. Ito ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Ako lang po mananalangin. Panginoong Diyos, reveal to us. Magpakahayag po kayo sa bawat isa. Magpakilala po kayo sa bawat isa upang hindi po kami mag-struggle sa aming pagsamba. Lord, help us to know you more and more and more. At sa araw-araw ay kilalanin ka namin bilang aming Diyos. At kami ay maugnay sa iyo. Kayo ang aming Ama, kami ay iyong anak. Kayo ang aming Panginoon, at kami yung mga lingkod. Ikaw ang aming kinikilala at sinasamba at pinaniniwalaan, at kami ay iyong mga mananampalataya. Salamat po. Nawa sa aming pagsumandaling pag-iwaywalay, patuloy ka naming makilala pa upang patuloy ka naming masamba, maparangalan at mapapurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Bago po mag-victory song, ang music team, announcement lang po. August 30, Miyerkules po yan, 6 p.m. to 9 p.m. Sana po, pumunta po kayo lahat dito. Kasi we will be going to discuss paano po kayo mag-i-involve sa atin uling invitation, soul winning, and discipleship program. Amen? And eto po, pakipost nga po, National Conference, ang pwede po nating atenan, 25 or October 28 hanggang September 4 po, day 1 ay 600 lang po yung babayaran. So sana ito pong katapusan na to sa mga susweldo,
i-prioritize nyo. Especially mga primary leaders, mga cell leaders, para makadalo po tayo sa national conference. Kung interesado kayo sa encounter with Pastor Cesar, ay iba pong bayaran yon. Okay? Pwede na po kayong magtanong sa akin. Okay? Sige po, yung mga youth po, please remain po at wag na pong umuwi. Okay po? Sa harapan na po.